Hi everyone, this is Mami Lynn again, and for today's video, gagawa naman tayo nitong kakaibang merienda guys. Ito po ay bagong recipe mga mi at akalain mong pwede pala itong gawing panghimagas. At in fairness, napakasarap din pala ng ganitong luto. Curious na ba kayo kung ano ito? Tara, samahan niyo akong magluto. Dito sa recipe ito, ang main ingredients po natin ay yes, sotanghon. Kahit ako ay nagulat din sa kinalabasan. Pwede rin pala ito. Pwede po kayong gumamit ng glass noodles or bihon. Pero itong gamit ko ay sotanghon. Bale, 100 grams po ito. Ibababad ko ito sa mainit na tubig for about 5 minutes. And after 5 minutes, ito na po siya. Ngayon naman lalagyan ko ito ng food color na ubi flavor. Pwede rin po ang green para sa pandan or yellow. Kayo na lang po ang bahalang mamili. I-mix lang po natin ito mabuti para magpantay ang kulay. Ayan, okay na ito. Itabi muna natin. At para naman sa ating mga liquid ingredients, gagamit ako ng 300 ml total na evaporated milk. Pwede po ang coconut milk. Tapos 6 tablespoon na sugar. Then 3 tablespoon ng cornstarch and 3 tablespoon ng rice flour. At pagkatapos asin, then i-mix na po natin ito ng mabuti hanggang mas hindi talaga maiwasang hindi mabulol. Hanggang sa ma-dissolve ang ating mga sangkap. Ayan. Then maglalagay din pala ako dito ng vanilla essence. Ayan, continuous lang ang halo. And after nyan, sasalain ko ito, diretso na po sa paglulutuan natin. Hintayin lang po natin itong kumulo, tapos ilalagay na natin itong ating sotanghon. Ayan. Ayan mga mi, continuous lang po ang paghahalo dito hanggang sa magtik at matuyo nang hindi nasusunog yung ilalim nito. Ayan, okay na po ito at ilipat na po natin ito sa ating baking pan. Then spread lang natin. And after nyan, i-steam ko lang ito at nagpainit na nga ako ng water. Tapos, i-steam lang natin ito for 18 to 20 minutes. At habang naghihintay po tayo na maluto ito, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. And palike na rin po, then click the notification bell para updated po kayo kapag may bago tayong uploads. And after 20 minutes, ito na at luto na siya. Hanguin ko lang ito at palamigin bago natin i-slice. At dahil nag-cool down na siya, i-unmold na po natin ito. Ayan, at ikat na po natin sa gusto nating size. Ayan, yung ganitong laki ay okay na sa akin. Ngayon naman ay i-coat ko ito gamit ang desiccated coconut. Pero ito ay optional lang. Kung wala kayo nito ay okay lang dahil kahit hindi niyo ito lagyan ay masarap pa din naman. Ayan, i-coat lang natin ng mabuti. Tingnan nyo naman kung gaano kasarap to. Oh, itsura pa lang ay matatakam ka na. Ayan oh, ang ganda. Ganito ang ginawa ko sa ating pang merienda. Meron yung may coat at meron din pong wala. Pero dapat ay hindi sila magkakadikit. Malalaman niyo po mamaya kung bakit. At kung meron naman kayong medyo malaking serving plate, yun na po yung gamitin ninyo. I-try nyo na to mga mi, bagong recipe na tsak na magugustuhan mo. At hindi ko nga akalain na pwede pala to sa sotanghon. Napakadali lang lutuin at napakasarap pa. Konti lang din ang mga ingredients nito na siguradong available dyan sa inyo. Tara guys, kain po tayo. Ito po yung sinasabi ko kapag magkadikit. Ayan, nalalagyan din po yung wala. Pero di bale, alisin muna natin. Ayan. Para lang may maipakita ako na walang coat. Ang sarap po talaga nito mga mi at gusto ko itong ulit-ulitin.
And thank you for watching guys. Sana ay nagustuhan at masubukan nyo ang recipe ito. God bless po. Bye-bye!